Nagsimula na ang pamamahagi ng Uplift o United Package for Livelihood Industry Food and Transport Assistance sa ilang lugar sa Cagayan Valley bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawan kay Regional Director Lucia Alan ng DSWD Region 2, sinabi nitong bahagi ng Uplift ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS na layong magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang apektado ng kasalukuyang krisis. Ayon kay Alan, sa ilalim ng unang grupo ng programa ay makatatanggap ng tig 2,000 pesos na ayuda ang 85,752 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at 6,132 na benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa Region 2 o sa kabuang 91,842 na pamilya. Samantala, kabilang naman sa ikalawang grupo ang 50,948 na poor at near poor households sa rehiyon na makatatanggap naman ng tig 2,000 buwan-buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Habang ang katlong grupo naman ay kinabibilangan ng mga low-wage o low-income workers, kabilang ng mga benepisyaryo ng Social Security System or SSS na makatatanggap naman ng tig 2,000 buwan-buwan hanggang Disyembre. Sinabi ni Alan na nagsimula lang pamamahagi ng Uplift Assistance noong ika-20 ng Hulyo sa Ilagan City, Bagao, Kasibu, Difun at Basco, Batanes. Ipinaliwanag din ng opisyal ng listahan ng mga benepisyaryo ay mula sa 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS ng Philippine Statistics Authority or PSA. Anya, kinakailangang magpakita ng national ID ang mga benepisyaryo sa pagkuha ng ayuda. Kung wala nito, maaari namang gumamit ng iba pang government-issued ID gaya na lamang ng driver's license. Dagdag pa ni Alan, para sa mga susunod na payout mula Agosto hanggang Disyembre, isa sa ilalim muna sa validation ng mga benepisyaryo at kinakailangang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na kabilang sila sa sambayanan o sambahayan ng nakatalagang benepisyaryo. Sinabi rin niyang unti-unti nang inilipat sa digital payout sa pamamagitan ng e-wallets ang pamamahagi ng ayuda. Kaya hinihikayat ng mga benepisyaryo na magbigay ng contact number. Para naman sa mga walang sariling cellphone na maaari umanong gamitin ang pansamantalang cellphone number ng kanilang kaanak o kamag-anak upang matanggap yung mga susunod na payout. Samantala, pinayuhan pa ng DSWD ang lahat ng benepisyaryo na hintay ng opisyal na schedule ng payout sa kanilang lugar at makipag-ugnayan lamang sa kanilang lokal na tanggapan ng DSWD o lokal na pamahalaan para sa kaukulang anunsyo. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Regional Director Lucia Alan. Executive Order 110 na pinirmahan ng ating Pangulong BBM na kung saan yung uplift po, a United Package for Livelihood Industry Food and Transport Assistance. Ito ay programa sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at ang layunin nito ay magbigay na agarang tulong sa ating mga mamamayan na naapektuhan ng kasulukuyang crisis sa dulot ng alitan sa bansa sa Middle East. So alam naman natin na mula yata kahapon ay tumaas na naman ang presyo ng langis, no? So ito yung response ng ating gobyerno.